Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa, kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba, kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. Nagpulis tayo, hindi dahil sa pera. Tandaan nyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Diba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Diba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, diba? Lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat, nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko, tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Diba? Pakinggan mo itong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Diba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, sir, President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw nagtatraffic dyan Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho? Diba? Hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan, sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba kung paano mag-traffic sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan.
General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala ako magdampot dyan kahit sino. Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Pero kung meron namang preliminary investigation yung kaso, kung meron namang preliminary investigation, kailangan ipakita mo yung warrant of arrest. Parang yung nangyari kay Rodrigo Duterte. May nangyaring preliminary investigation, mga kasama. May nangyaring investigasyon. Tapos sasabihin nila, arestuhin kita kahit walang warrant of arrest. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun, mga kasama. Kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Hindi naman tatakas yun tsaka hindi naman manlalaban yun Prosecutor kaya yun, alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala, mali yung ginawa niyo sa kanya. Inaresto niyo siya nang walang warrant of arrest at hindi niyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos yung maaresto yung isang tao, dapat dalhin niyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Korte ba ang DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos nyo mahuli si Duterte, dapat dalhin nyo sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte. Kahit anong korte sa Pilipinas, pwede. Pero anong ginawa? Dinala saan? Villamor Air Base, mga kasama. Bakit? Korte ba yun? Siyempre hindi korte yun. Walang judge dun Sino magsasabi na tama o mali yung pagka-aresto niya kung walang judge? Siyempre kailangan mo ng judge pero hindi nyo maluloko ang mga Pilipino. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Ang mangyayari dyan, mga kasama, kapag unlawful arrest or invalid arrest, it's considered as papawalang bilanggo siya. Mapapalaya siya. Parang kayo nangyari kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Patrolman ako, tuturuan ko mga general, putik. Nakakaya tayo. Dismiss yung kaso, mapapawalang sala. Yun, sabi. Walang sala si Rodrigo Duterte kasi mali yung pagka-aresto sa kanya. That's it. Duterte, ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas. Galit na galit. Kasi mali yung sistema natin, mali pa yung mga mindset ng mga opisyal natin. Ang daming mali sa Pilipinas. Ang daming mali. Patawag niyo ako ngayon sa krame. Amunin ko kayo, mga sira, mga general, Chief PNP.